So eto na nga po mga idol, dalawang big man ang solusyon sa Twin Tower ng Lakers. Small ball lineup ni JJ Redick tatapusin at papalitan ng panibagong lineup. And bago yan kaibigan, huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. So mga idol, matapos nga pong matalo ang Los Angeles Lakers sa koponan ng San Antonio Spurs, sa score nga po mga kaibigan na 102-126 ay tila naging consistent na ang pagkatalo ng Lakers. Well, so far no, in the first place nakita naman natin na talagang maliit ang tsansa ng Lakers na manalo nga po sa Spurs kung hindi talaga nila babaguhin ang kanilang starting 5 lineup or first 5 lineup. So far nakita natin ganun pa rin ang ginamit itong si JJ Redick, which is nasa starting 5 pa rin etong si Rui Hachimura, LeBron James, Anthony Davis, Max Christie at Austin Reeves. Tignan nyo mabuti mga kaibigan, matatangkad ng player ng Spurs, no? Especially itong si Victor Wembanyama. Talagang dapat tapatan niya ng Twin Tower na meron po sa Lakers mga kaibigan. Pero ang nangyari, wala pong ginawa si JJ Redick. So imbis na consistent win ang mangyari sa Lakers, consistent loss no or pagkatalo po mga kaibigan. Ngayon, ang nakikita po ng Lakers na solusyon sa kanilang lumalalang problema na pagkatalo mga kaibigan at tila no hindi na ito makakapasok, mahirapan sila makapasok semis. Ang dapat na solusyon ay magdagdag po ng another big man sa starting 5 lineup. Lately tinalakay natin mga kaibigan na kailangan makabalik nga po etong si Christian Wood sa Lakers dahil siya talaga yung may tsansa na mas gamitin nga po nitong si JJ Redick sa starting 5 lineup. So far available pa rin naman no, ayon sa ating mga update. Eto nga po si Christian Coloco, si Jackson Hayes pero nasa bench lamang at hindi ginagamit. Lagi talagang magkasama no, eto nga po si LeBron at si Anthony Davis, which is nakikita natin yung point ni JJ Redick na yun yung parang pinakasentro para sa kanya. Pero maliliit pa rin na player yan at hindi pa rin talaga legit na sentro yung dalawang star player ng Lakers, etong si LeBron at si Anthony Davis. Tignan nyo mabuti mga kaibigan, imbis na mag-try ng another experimental lineup itong si JJ Redick, nagte-take po siya ng risk sa kanyang small ball lineup na hindi naman talaga nananalo. Alam nyo kung magaling talaga yung coach no, kapag ka sa isang team magaling ang coach, nagkatryan ng iba't ibang mga sistema, nagkatry ng panibago at ibang rotasyon ng mga player, especially sa starting 5 lineup. So far nakita natin ng first quarter maganda naman ang depensa ng Lakers, pero as time goes by, pagdating ng second quarter, second half, third and fourth quarter, dyan na lumabas ang hina ng depensa ng Lakers. Kasi nga naman mga kaibigan no, kung mas palalakasin ng Lakers o ni JJ Redick ang sistema at maglalagay ng Twin Tower, mas malaki yung tsansa ng Lakers na manalo nga po sa kanilang mga susunod na game. So nakita natin na talagang tsambahan lamang yung pagkapanalo ng Lakers itong mga nakaraang naging laban nila no, dahil nga po mahihina yung mga team. Pero sa pagkakataong ito, hindi talaga papalitan no, yung starting 5 lineup kapag walang nai-injured. Talagang hindi rin naging kawalan itong si D'Lo mga kaibigan. At kahit meron dalawang big man, si Christian Coloco at si Jackson Hayes, at ay na rin sa update, etong si Christian Wood ay malapit ng gumaling at malapit na makabalik sa Lakers, posibleng magamit or posibleng ding mabangko. Ang sinasabi natin dito, trade system din pwede no. Etong si Dwight Howard, mas perfect fit ito na gamitin kumpara dito nga po kay Christian Wood. Marami kasing mga nagsasabi na ang legit na sentro lamang ang magsasalba sa Lakers para manalo po sila sa kanilang mga susunod na game. Kaya naman inaasahan sa next game ng Lakers no, ay magkakaroon ng big adjustment ang Lakers. Bakit magkakaroon mga kaibigan? Alam nyo, dahil sunod-sunod na ilang talo na mga kaibigan ng Lakers at hindi na po sila nananalo. Kapag hinayaan nila na ganito ang mangyari sa Lakers, sa kangkungan talaga pulutin ng Lakers mga kaibigan at mawawalan po ng gana ang mga fans. So far yan muna update natin, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.